kasabihan na ang taong di lumingon sa pinanggalingan ay di makararating sa paroroonan. At yan ang nais ipaalala sa atin ng Inang Kalikasan, ang natural way of healing. Going back to the basics ay nasa programa na ng A Healthy Chat at Sunshine tuwing Huwebes at Sabado. Kasama po ni Ate Grace ang tanyag na herbalist na si Miss Feli Gayong. Handog din ni Miss Feli Gayong ang araw-araw na libreng konsulta, libreng tests at libreng paggamit naman ng Crystal Herbal Oil tuwing may seminars sa mga klinika ng FGO Foundation. Kaya't makinig dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio at alamin kung paano maibalik ang dating lakas ng katawan at maayos na kalusugan sa A Healthy Chat at Sunshine, natural way of healing. Going back to the basics tuwing Huwebes at Sabado ng hapon kasama si Miss Feli Gayong ng FGO Foundation. Pakinggan tuwing Sabado sina Dr. Frisco Malabanan at Jess Tanchanco sa isang natatangi at napapanahong programang pangradyo na inihandog ng SL Agritech Corporation. Usapang hybrid rice. Alamin ang modernong teknolohiya at pamamaraan sa pagsasaka at ang mga bagong kaalaman sa pagtatanim at pagpapatubo ng hybrid rice na magbibigay ng gintong ani at kita sa mga magsasaka at titiyak sa seguridad ng pagkain sa ating bansa. Usapang hybrid rice. Mapapakinggan tuwing Sabado alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga dito lamang sa DZAR Sunshine Radio. Apat na 43 Pilipino ang namamatay kada araw dahil sa sakit na lung cancer. Dok, may pag-asa pa po ba ang asawa ko? Mrs., tatapatin ko na po kayo. Malala na po ang lagay ng asawa nyo. Sa bawat sigarilyong iyong nauubos, kasabay nito ang pag-ikli ng iyong buhay. Hindi lang ikaw ang mahihirapan, pati pamilya mo damay. Kaya hanggat may oras pa, itigil mo na. Stop smoking now. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Sunshine Philippines Movement at ng Sunshine Radio. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Nagbabalik ang Generation K. OMG! Oh my galing! Nagbabalik na po ang Generation K sa radyo. Kasama niyo pa rin po ang inyong ka-keeper, Ate Hana. Sa kabilang kwarto, ang ka-keeper Renato at ka-keeper Michael. Kasama ko po sa ating Oh My Galing, live na live dito sa studio, si Mr. Jofel. Jofel ba o Jopel? Jopel po. Ayun, Jopel. May H kasi. Jopel Botera Ibiosa. Ayan, ipapakilala ko sa inyo si Mr. Ibiosa na isang simpleng, babasahin ko ang profile mo, isang simpleng kabataan na may simpleng pangarap sa buhay, ang magsilbing inspirasyon sa karamihan. Kasalukuyang Project Director ng Juan Macasining Youth Artist Network at miyembro ng Art Association of the Philippines, nagtapos ng sekundarya sa Culiat High School, nagtapos din bilang Most Outstanding Student ng Polytechnic University of the Philippines, College of Communications. Founder ng Team Juan Macasining, naging bahagi ng Junior Graph to Watch Unit ng Office of the Ombudsman, nagsilbing art mentor ng scholars ng Liwanag ng Kapayapaan Foundation, nagsulat at nagdirect ng documentaries sa RCP production at naging scholar ng Quezon City Government mula 2003 hanggang 2007. Ginawaran ng 6 ng dangal for visual arts sa ikalawang pagkakataon ng National Commission for Culture and the Arts at Office of the President, Outstanding Youth Leader for Arts and Culture at Outstanding Youth Service mula sa United Nations Association of the Philippines, Outstanding Alumnus for Arts and Culture ng Culiat High School at Youth Leadership Excellence mula sa Philippine JCs. Nagbigay karangalan sa Pilipinas ng tanghaling first prize winners at the Photographic Angle International Photography Contest at the Print Space International Photography Contest sa United Kingdom, at the ASEAN Korea Multimedia Competition sa South Korea. Best Photograph sa Global Photography Contest sa Indonesia, excellent prize winner sa Global Youth Artistic Competition sa USA at China ASEAN Artwork Creativity Contest.
Naging kinatawan ng Pilipinas sa ASEAN Youth Camp sa Vietnam, Film Expo Asia sa Thailand at ASEAN Art Fusion. Nakilala ang kanyang mga obra na sumasalamin sa sining at kultura ng Pilipinas sa mga international exhibition na ginanap sa United Kingdom, Italy, Switzerland, South Korea, China, Thailand at Vietnam, na featured sa Park Art Magazine sa Portugal at Full Frame Magazine sa Middle East. Na-feature bilang Global Pinoy sa TV, commercial ng the Filipino channel ng ABS-CBN Global at featured guest artist sa unang hirit, homepage ni Net25, at sining gising NBN4. Ang kanyang panata para sa Pilipinas ay ipakilala ang sining at kultura sa mga kababayan at maging sa mga banyaga. Ibahagi ang talento at kaalaman sa kabataang Pilipino at patuloy nang magbigay ng karangalan sa bayan kasabay ng paghulma ng positibong imahe ng Pilipinas. Palakpakan po natin ang ating guest ngayong hapon. Ready ng iyong applause, ka-keeper na Michael. Eto na po, Jopel Botero Ibiosa. Napakaganda ng kanyang profile, di ba? O, di ba? Dito sa Pilipinas at sa abroad, kinilala ang kanyang galing. Ayan, magpakilala ka sa ating mga ka-keeper na nakikinig this afternoon, Jopel. Mabuhay po. Maraming salamat po, Ma'am Hannah Sancho, sa inyo pong pag-imbita sa akin sa programang Generation K. At binabati rin po natin ang ating mga masugid na tagapakinig mula sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Ayan. Talagang kinuhanan ka ng picture. Jopel, bago natin isa-isahin yung mga itong minention ko ng mga recognitions na natanggap po dito sa Pilipinas, maging sa abroad, ayan, dahil dun sa galing mo sa pagkuha ng mga pictures, ayan, ikwento mo muna, paano nagsimula yung hilig mo sa pagkuha ng pictures? Ano muna yung naging first love mo? Okay po. Nagsimula ang pagkahilig ko sa sining nung ako ay bata pa po. Dati po, nung nasa elementarya pa lang ako sa New Era, so nakikita ko yung mga likhang sining doon ng iba't ibang estudyante at doon na nagsimula yung pagnais ko na lumikha ng sining. Tapos nang ako naman po ay tumuntong ng sekundarya sa paaralan ng sekundarya ng Kulyat, doon na po nagsimula ang pagsali ko sa mga patimpalak sa sining. So yun yung mga poster making contest, slogan making contest, maging sa pagsulat ng sanaysay, sa pagsulat ng tula, maging sa monologo. Kumbaga sinubukan ko po ang iba't ibang larangan ng sining. At may mga panahon din na nabigo rin ako sa mga patimpalak at may mga panahon din po na nagwagi po ako. Kumbaga ayun na nagsilbi kong motivation upang paunlarin pa po ang aking sarili sa larangan ng sining. Tapos hindi ko po itinigil ang passion ko pagdating doon hanggang sa sumali na rin po ako sa labas ng paaralan hanggang sa national level at ito nga po sa international level. Siguro ang pinaka-pinasasalamatan ko ay yung dakilang Panginoon natin kasi siya naman po talaga ang pangunahin nating pinagkukunan lakas, inspirasyon at gabay upang makamit natin ang mga pangarap natin. Ayun. Ayan, masaya ako, sinabi mo, Jopel, na hindi sa lahat ng oras nananalo ka sa mga patimpalak na yung sinasalihan. May mga pagkakataon na tatalo ka at may pagkakataon din namang nananalo ka. Pero 'di ba, marami din sa ating mga kabataan na kapag natalo, minsan lang sumali, natalo pa, ayaw nang muling gawin. Ayan. So ginawa mo, tinanggap mo as challenge, upang mas paghusayin mo pa ang iyong galing sa sining. Opo. Ayun, okay. Ngayon naman, sumali ka sa mga competitions sa abroad. Opo. Paano mo nalaman na may mga competitions? Sinabihan ka ba ng guru mo? May mga organizations ka bang sinalihan na sila nag-offer sa'yo? Okay po. Pagdating naman po dun sa mga patimpalak sa pandaigdigang level, may mga nababasa po akong mga imbitasyon sa internet at meron din pong nakapaskil sa paaralan. One time po, yung napadaan po ako sa UP College of Communication, meron po ako nabasang competition, yung ASEAN Korea Multimedia Competition. So, nilista ko po yun at tinandaan at sinubukan kong sumali. At pagkaraan ng ilang linggo, di ko po inakala na yun po ang magiging unang first prize ko sa abroad.
Siyempre, masaya po ako anong nangyari competition po yan. ulit ito? Yung first? Photography category po siya sa ASEAN Korea Multimedia Competition. Ano naging tema nila? Ang Kung tema po natatandaan nila, mo pa. ay Unity Amidst Diversity. At pwede mo bang i-share kung ano yung kinuha mong imahe, para ma-describe lang ng mga listeners natin at bakit nanalo yon? Pinili ng mga hurado doon. Ang naging entry ko po doon sa ASEAN Korea Multimedia Competition ay ang larawan ng Pista ng San Clemente sa Angono, Rizal. Kasi po, nakikita po doon sa larawan kung paano nagkakaisa ang mga tao mula sa iba't ibang lugar sa isang mithiin at pananampalataya. At meron din po akong larawan na nakasama doon sa first prize, yung Higantes Festival ng Angono, kung saan hawak po ng Higantes ang 2 bata. Okay. So parang naging symbolic po iyon, parang nagsilbing gabay Higantes sa 2 bata. So yun po yung ipinunto ko doon sa larawang iyon. At yung isa naman po ay ang kuha ng kultura ng Muslim doon po sa Aliwan Festival kung saan gumamit po ako ng side mirror. Ayan. Side mirror. Yung pinakita mo sa akin, yung mga kuha mo, sinabi mo sa akin, ma'am, signature ko po, na kumukuha pa ako ng imahe. Yung mirror ang ginagamit mo. Di ba? Bakit yun ang naging signature? Bakit yun ang pinili mo na maging signature mo? Opo. Na yung mga images dun sa mirror ang kinukuhanan mo at hindi mismo yung subject mo. Opo. Sabagat naniniwala po ako na ang mga larawan ay tunay na refleksyon ng ating pagkakakilanlan. Ang mga larawan po na nakikita po natin ay sumasalamin sa kung anong meron tayo. Sa ating itsura, sa ating lipunang ginagalawan, sa anumang pangyayari at sa anumang pong mga alaala sa buhay natin. Correct. So, iyon ang simbolismo po ng paggamit ng side mirror. Okay. Dun sa mga listeners natin na gustong mag-share ng inyong mga comments or may tatanong kayo o greetings sa ating panauhin, just text DZAR space ang inyong mensahe at ipadala niyo po ito sa 2299. Our first text message, wala po ito kay Mark ng Quezon City. Good afternoon, Ate Hannah, to our guests. Ano po daw ang sikreto ninyo sa pagkapanalo sa mga competition? Salamat po. Salamat po sa katanungan. Siguro po ang lagi ko pong tinatandaan sa tuwing sumasali po ako ay ang paniniwala, pananalig at determinasyon. Paniniwala na lahat tayo may talento. Nasa sa atin po kung paano po natin yun ipapakita. At sa panig ko po, kaya po ako sumasali sa kompetisyon ay upang mahubog ang aking kakayahan at upang magkaroon din ng experience sa larangan ng sining. At syempre po, hindi mawawala ang pananalig natin. Pananalig na sana ay magwagi rin tayo. Kung hindi man tayo magwagi, ay okay lang po. Sapagkat naniniwala po ako na kapag tayo po ay naniniwala, may biyaya. Kung tayo po ay natatalo, may pag-asa pa. Opo. Okay. Jopel, anong taong ka nagsimulang kumuha ng mga pictures? Naging professional photographer ka? Noong ako po ay graduate na ng sa college. Kursong Bachelor in Broadcast Communication sa PUP. So, hindi ko po kasi itinigil yung passion ko sa photography. Kumbaga, nandun na ako. So, parang ang nais ko lang, mas lumawak pa yung experience ko at nais ko nga na yung talentong iyon at yung anumang kaalaman na makuha ko ay maibabahagi ko rin sa mga kapwa ko kabataan. Okay. Kumuha ka ba ng special training or seminars or bahagi na ba dun sa kurso mo yung photography? Actually po, sa panahon po namin, or wala. Special course, ano ba? Opo. Nung panahon po namin sa kolehiyo, wala po talagang subject na photography. Kumbaga, self-taught po ang nangyari. So nag-aral ka na mabuti. Opo, kung napapadaan po ako sa mga bookstore, may mga books. Opo. Nagbabrowse ka. Nagbabrowse po ako ng mga photography books. At syempre po, sumasali rin po ako sa contest. Sinusubukan ko lang po. At kapag may mga photo exhibit, bumibisita rin po ako upang makita po yung mga gawa ng mga professionals. No? Opo. Ayan. Sino pinaka-favorite mo na photographer? Actually, marami po eh. Pero syempre, local and international. Sige, kahit isa lang. Pinaka-favorite mo? Siguro, ang isa sa mga nasubaybayan ko pong lika, yung kay
Sir Edwin Leola, pero hindi ko rin po maisasantabi ang likha ng naging professor ko si Sir Danny Boy Pata. Kasi doon naman po siya sa photojournalism. Oh, okay, right now, meron kang advocacy, ano? Meron kang grupo, Team Juan Makasining. Opo. Ayan. Pwede mo ba akong kwentuhan patungkol, paano ba ito nabuo itong Team Juan Makasining? Opo. Ang Team Juan Makasining po ay hango sa Juan de la Cruz, ang persona ng ating pagka-Pilipino, at ang Makasining naman ay mula sa Makabayang Sining. So, nung ako'y nasa kolehiyo, may mga kaibigan po ko na visual artist doon. Tropa pa lang po, kumbaga maliit na grupo pa lang po yun. Kami po yung sumasali-sali sa mga kompetisyon, at kami po yung nagkakasama rin sa mga exhibitions, hanggang sa lumago po yun. Yung Team Juan Makasining, nagkaroon na po kami ng miyembro mula sa iba't ibang paaralan dito po sa Metro Manila. Sa amin po kasi, naniniwala po kami sa unity amidst diversity. Ano man po ang ating paaralang pinanggalingan, ano po ang ating pong relihiyon, ano man po ang ating kaalaman sa sining, maaari pa rin po tayong magkaisa sa iisang hangarin at prinsipyo. Napakaganda, no? Okay, so right now, ilan na ang members ng Team Juan Makasining? Sa ngayon po, nilimitahan po muna namin. Bakit naman? Kasi po, sa amin po kasi, naniniwala po kami na ang tunay na kalidad ng isang grupo ay wala po sa bilang. Kundi nasa kalidad ng partisipasyon ng bawat miyembro at nasa paniniwala po ng bawat miyembro. So, paano? Kayo ba ang nagre-recruit na magiging miyembro ng Team Juan Makasining, or may website pa kayo na pwede nilang puntahan, tapos gusto nilang sumali? Ganun ba? Opo. Sa unang bahagi po ng aming recruitment, kami po ay nag-iimbita. Okay. Opo. Kasi nais din po namin makita na talagang ang aming iimbitahang miyembro ay willing na magbahagi ng kanyang talento at willing na makiisa sa aming hangarin at prinsipyo. May mga nagbibigay din ng kanilang intensyon na maging miyembro at bukas po kami sa ganoon. Kaya rin po lumaki ang aming grupo dahil may mga lumapit po talaga sa amin na gusto maging bahagi ng proyektong Juan Makasining Youth Artist Network. Okay. Ano-ano na mga ginawa ng Juan Makasining Youth Artist Network? Opo. Sa panig po ng performance art, sa performance, meron po kami mga pagtatanghal gaya ng advocacy fashion show, performance art. Kailan ito? Nagsimula po ito noong nakaraang taon kung saan ang pinakaunang malaking pagtatanghal namin ay naganap noong Pasinaya, ang itinuturing po na pinakamalaking festival sa Pilipinas ng Cultural Center of the Philippines. So doon po namin naitanghal yung advocacy fashion show, performance art. At nitong mga nakaraan naman, itinampok naman po namin ang sabayang pagbigkas, balagtasan po. At balagtasan. Okay. Marami ng mga texters dito, ano? Mag-break lamang po tayo at sa ating pagbabalik, babasahin ko po yung mga text ninyo para kay Jopel. Magbabalik ang Generation K. Sunshine Media Network International, an alternative and revolutionary Filipino global and multimedia network, reaching the new world where everything is possible. Pakinggan araw-araw ang tambalang hataw sa mga kapalpakan sa pamahalaan at kabuktutan sa lipunan. Ka-partner Aksyon 1026, programang sasaklolo at gagabay sa mga biktima ng trahedya, kalamidad at anumang uri ng pang-aabuso sa lipunan at kapaligiran. Ka-partner Aksyon 1026, kakampi ng mga kapuspalan at takbuhan sa oras ng kagipitan at pangangailangan. Ka-partner Aksyon 1026, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Ito lamang sa DZAR Sunshine Radio. Usaping Bayan. Usaping Bayan. Ay mas mabuti na ho yung nasa media ka na wala kang koneksyon sa gobyerno. Talakayan at ugnayang bayan na tumatalakay sa mga bagong balita at isyung pambayan. Saan nga ba tayo pupulutin at saan nga ba tayo patungo? Tampo ang pakikipag-ugnayan sa mga taong nasa likod ng balita. Papauna ka ikaw mismo hindi ka pa rin papagalde. Senator, maganda po yan, ano? Maging halimbawa. Usaping Bayan. Talakayan at ugnayang bayan na tumatalakay sa mga bagong balita at isyung pambayan. Kasama si Mike Abe. Maririnig mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon.
arangkada na sa umaga at tambalang inyong aabangan araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Doble pasada, haharurot sa himpapawid at kanilang dumadagundong na tinig. Raratsada tuwing umaga ang kanilang walang sinasantong birada. Doble pasada, buong tapang na maglalantad sa mga kabuktutan sa lipunan. Kahit sino pa ang masagasaan, ngunit magtatanghal sa mahusay at tapat na paglilingkod sa bayan ng mga nanunungkulan at mga huwarang mamamayan. Doble pasada, sina Fernan Emberga at Hiro Rodrigado ang magkatuwang na magmamaneho sa biyaheng mabilis at hindi ikinakatwira ng traffic sa kanilang pagsingkaw sa himpapawid. Doble pasada, mapapakinggan mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Impunto dito lamang sa Sunshine Radio. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. Nagbabalik ang Generation K. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Alright, nagbabalik na po ang Generation K sa radyo. Kasama ko pa rin si Jobel Botero Ibiosa. Okay, Jobel, yung mga text messages naman. Okay po. Kasi madami na sila, no? Okay, isang napakagandang hapon po sa lahat. Maganda po ang pinag-uusapan ngayon. Si Leia ng Marikina, may sinasabi siya, keep up the good work kay Ginoong Jobel at sana marami pa siyang patimpalak na makamtan at maipagmalaki. O, diba? Paano po ninyo ma-encourage, taka lang, ang mga kabataan na pahalagahan ng ating sining at kultura? Ayan, hindi siya nagpakilala. Yun yung kanyang text. Paano mo daw ma-encourage yung ating mga kabataan na ito nga, bigyan ng halaga yung ating sining at kultura. Yung iba kasi wala pa kailan. Mas pinopromote pa ng ibang sining at kultura, diba? Ng ibang bansa. Okay po. Maraming salamat po doon sa mensahe sa text at sa katanungan. Sa amin po, sa aming pong grupong Timon Makasining, mula po doon sa mga likha namin sa sining visual at sa mga pagtatanghal po namin, na ilalapit po namin sa mga tao, sa madla, ang aming pong pananaw sa mga mahalagang isyong panlipunan. Lagi po naming itinatampok ang sarili nating sining at kultura. Yun ang dapat. Opo. At marami pong pamamaraan upang mailapit pa po sa masa ang sining. At katulad nga ng paggamit ng social media, maaari po nating itampok ang mga likha natin doon na sumasalamin sa ating tunay na pagkakakilanlan at sa ating sariling sining at kultura. Si JC naman ng Paranaque, ano-ano po ang inspirasyon ninyo upang makakuha ng magagandang pictures at paano nyo po ito ginagawa? Like, araw-araw ka ba kumukuha ng picture para mas lalo kang gumaling? Ano ba? Salamat po dun sa katanungan. Siguro sa akin po, ang obserbasyon ko po sa paligid ko ay malaking bagay upang magkaroon po ako ng inspirasyon para makakuha ng nais ko. Kumbaga, ang lagi nating paglalakad sa labas, ang ating pang-araw-araw na pakikipagsapalaran ay nakakatulong upang makakuha po tayo ng mga larawang nais nating maitampok. Gusto ko yung mga pictures na may human interest. Tapos, lalo pag mga exhibitions, pagkatapos kong tingnan yung isang obra, pupunta ko sa gilid kasi di ba may brief description yung tungkol dun sa art. Kung magtutugma ba yung nakikita ko dun sa painting niya o sa picture niya at dun sa description niya. Di ba? Maganda rin na ba? Opo. Okay. Si Christine ng Caloocan, ano din yung pinaka-favorite mong obra? Yung obra na nagpanalo sa iyo sa ibang bansa. At ano naging inspiration mo daw sa obrang ito? Okay. Salamat din sa katanungang iyon. Lagi ko pong itinatampok talaga sa paglalarawan yung estilo ko sa paggamit ng side mirror. Kaya masasabi ko pong ang mga likha ko na kinunan gamit ang side mirror ay tunay nga namang mas makahulugan para sa akin. Gaya po nung kuha ko na nagwagi po dun sa ASEAN Korea Multimedia Competition kung saan kinunan po ang kultura ng Muslim dun po sa gamit po ang side mirror
Makahulugan po yun sa akin. Opo. Gusto mo tingin yung mga side mirror, ano? Opo, yun po Nakikita talaga ka ang talaga. hilig ko po. Anong side mirror ng jeep, ng kahit anong sasakyan? Kahit ano po. Actually, Or hindi, minsan kahit anong mirror lang, hindi lang Opo. side mirror. Tapos may nakita kong picture na ibang mirror lang yung ginamit mo, di ba? Opo. Okay. At kahit reflection lang po sa tubig, ginagamit ko rin po yung ganong estilo. Kumbaga, hindi lang po salamin, basta mayroon pong reflection. Ayun. Okay, eto naman may isang texter. Ano daw ma-advise mo sa mga kabataang nais maging isang magaling na photographer? Sa mga nais maging magaling na photographer, siguro sa ating sarili dapat hindi tayo mawalan ng tiwala. Sapagkat sabi ko nga, lahat tayo may talento. Naniniwala po ako na ang bawat pangarap natin ay nagsisimula sa imahinasyon. At ang imahinasyon ay walang limitasyon. Correct. Kaya nasa sa atin po kung paano po natin huhubugin ang ating talento. Pwede tayong magbasa, pwede tayong sumailalim sa mga pagsasanay. At sa ating pong obserbasyon, nakakatulong na rin po yun upang matuto po tayo at upang lalo pang mapaunlad ang ating kakayahan. Okay. Kung hindi ka kumukuha ng mga pictures, malamang ikaw ay nagtatrabaho. So, anong work mo? Opo. Connected po ako ngayon sa RCP Production. At sa RCP Production, nabigyan po ako ng pagkakataon na makapagsulat at makapag-direct ng ilan sa mga dokumentaryo. At sa ngayon po, ako rin po ay photographer ng RCP. So, sa iba't ibang mga activities at proyekto, naroon din po ako upang kumuha ng larawan para po sa mahalagang documentation. Ayan. Usually, yung mga documentaries ginagawa ninyo, if you don't mind. Opo. Yung dun po sa mga naging charity work ng Liwanag ng Kapayapaan Foundation, sinuyod po namin ang ilang bahagi ng Mindanao. Liwanag Foundation is sa RCP din ito? Opo. Parang Liwanag ng CSR Kapayapaan Foundation. Opo. Okay. Ito po ay foundation para sa mga kabataan kung saan pinag-iisa din po ang magkakaibang relihiyon. At sabi ko nga po, yung nagawa naming dokumentaryo ay tungkol sa naging proyekto ng LKF. Gaya po ng kawang-gawa namin sa Sulu, sa Basilan, sa Cotabato, at iba pa pong panig ng Mindanao. So, dahil sa trabaho mo yan, lagi kang nasa Mindanao? Nung nakaraang taon po. Pero ngayon po kasi, meron po kaming proyekto na pelikula po. Nag-direct ka rin ng pelikula? Hindi po sa proyektong ito. Okay. Kasi ang kasama ka lang. Malaking pelikula po itong ginagawa namin ngayon. Kumbaga Kailan photographer ipapalabas? po ako dito. Inaasahan po nilang maipalabas sa Nobyembre. Kala ko sasama sa MMFF. Tatanong ko ako, nag-artista ka rin doon. Alright. Okay. Dun sa ating mga listeners, kasi alam ko, kung ang hobby mo ay photography, sinasabi na kailangan may pera ka. Kasi, unang-una, kung gusto mo makuha ng magandang pictures, kailangan yung mamahalin na ano. Ano ba yung naging first camera mo? Nagsimula po talaga ako sa Kodak na KB10, yung film base, kasi yung po yung nauso dati. Hanggang sa nagkaroon po ng pagbabago, nauso na yung mga digital cameras. Sa akin po kasi, naniniwala po ako na ang ikagaganda ng larawan ay nasa kumukuha po. Correct. Kaya, tama din naman. Opo, kaya sa akin po, nagsimula rin ako sa digital camera. Yung digital camera na yun na rin ang lagi kong dala-dala sa tuwing sumasali ako ng competition. At masasabi ko rin po na hindi po hadlang ang kasimplehan ng gamit o kakulangan sa mga high-end na equipment sa photography upang makakuha po tayo ng mga larawan na nais natin, na maisasali at maipapanalo rin sa kompetisyon. Tama. Okay. Ngayon ba, may mga plano ka ba ngayon dito bago matapos ang taon or next year na sumali mo din ng mga competitions? Opo. Patuloy po ang aking pagsali sa mga competition, lalo na po sa mga international. Kasi yun na po yung naging panata ko. Na sumali talaga ng mga competitions. Bakit? Para mas lalo makilala ang Pilipinas at ang senior kultura natin. Opo, yun po talaga. Kasi sa tuwing which is good. Lumalabas po ako ng bansa kapag merong awarding at exhibition sa labas, parang nakakaboost talaga ng ating damdaming makabayan kapag naipapakita po natin ang sining ng ating bansa.
Correct. Okay, last questions mo sa ating mga tagapakinig, mga ka-keeper, yung mga kabataan nakikinig, para sila din tulad mo, wala dun sa simpleng pagkuha mo ng pictures hanggang sa pagpanalo mo ng iba't ibang mga international competition na nasasalihan mo, message mo sa kanila na tulad mo, maaari din silang manalo sa mga competitions na sasalihan nila, maaari din silang gumaling sa kung anumang sining ang pinili nila. Opo. Sa mga nagnanais nga po na matupad ang kanilang mga pangarap, kumbaga sa akin po, walang hadlang po. Wala pong nakapaghahadlang sa atin upang makamit ang ating mga pangarap. Tama. Sa photography, ano man po ang kamerang ginagamit natin, hindi po yun ang basihan upang tayo ay manalo sa patimpalak. Nasa sa atin po kung ano ang ating paniniwala sa ating sarili, kung ano po ang ating pagtingin sa ating ginagalawan upang makakuha po tayo ng larawan. Kumbaga, magtiwala lang po tayo palagi sa ating sarili at higit sa lahat, manalig po tayo sa dakilang Panginoon. Alright, thank you very much. Very well said. Kay Jopel Botero Ibiosa na ating espesyal na panauhin dito sa Generation K sa radyo. May nice ka bang batiin? Opo. Sino batiin mo? Siyempre po, gusto ko pong batiin ang Botero at Ibiosa family. At mga boss ko po sila si Robin Padilla, si Romel Padilla, at si Ma'am Mariel Rodriguez Padilla. Mga katrabaho ko po sa RCP Production, sa LKF, at mga kasining ko po sa Team 1 Makasining at sa lahat po ng naging bahagi at patuloy pa pong sumusuporta sa proyektong 1 Makasining Youth Artist Network. Maraming salamat po. Ayan, at sana marami pa mga kabataan na tulad mo, mag-succeed sa anumang field or endeavor nila. Maraming salamat po. Kung ano yung mga napili nilang salihan ng mga competitions, kahit natalo sila, okay lang. May susunod pa namang competition na pwede salihan. Kung natalo sila, ibig sabihin, pagbutihan pa nila. Diba? Alright, maraming salamat sa oras. At syempre, ang panahon na ibinigay mo sa amin na ma-feature ka namin dito sa Generation K. Sa radyo, of course, kay Vic Taho na ating producer. Na siya nag-contact sa'yo. Kay Mr. Hector Bayan Macale mula sa Center for Media Freedom and Responsibility. Ako po muna yung magpapaalam. May susunod na programa pa po pagkatapos ng Generation K sa radyo. Bukas po ay Sunday. Ayan, ito po ay oras at panahon na ibalik po natin, ibigay po natin sa ating amang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po yung ka-partner dito sa DZAR Sunshine Radio at ka-keeper ninyo dito sa Generation K sa radio, Hannah Sancho. May the Father's blessings be upon us all. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Inyong napakinggan ang Generation K. Abangan sa susunod na Sabado sa ganitong oras at himpilan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa Pilipinas,